another day, another vlog. Cal Alkins is here once again. Ito, may rice, may egg, at saka may spam na may soy sauce yata yan. Anyways, nandito na naman ako sa aking kusina at ang aking kaibigan ay gagawa siya ng something na very, very interesting. At ako naman ay pakialaman ko, lagyan ko ng a little bit of vinegar, sushi vinegar, para mabango-bango at hindi mapanis ang, anong tawag nito, rice na ito. Nagkamali lang ng gamit ng rice. This is a regular rice, which is kung magluto ka ng, gagawa ka ng mga Japanese style or Hawaiian style, lagyan dapat ng sushi rice. But anyways, para sa amin lang naman ito. Ito. At ang kanyang molder, of course, yung lata ng spam. Kasi sayang, walang nabili na pambili. Walang pambili for the meantime ng molder. Maghanap pa kami sa Temu, whatsoever. Ayan, rice muna ang kanyang inilagay. And then after rice, ay lalagyan niya ng spam na may soy sauce na ewan. Basta makulay siya. Hindi ko alam kung anong lasa nito. And then lagyan ng isang slice ng egg. And then rice ulit sa ilalim. Pagkatapos niyan ay i-compress lang siya ng mabuti. First time niyang gawin ito. Kaya tingnan ko kung masarap. Lasang spam, lasang nori, lasang rice na may suga. Ganun lang. Ayan. Magandang tingnan. And then, takpan ulit ng sushi wrapper or nori. Tapos, ibabalot niya sa cling wrap. Ayan. Pwedeng ilagay ito sa fridge kung gusto nyo, kung hindi nyo maubos. Hindi ko alam kung ilan ang magagawa nito. Yan. And then, dahil maliliit ang isang sushi wrap, may extra siyang malaki para siya ay mag-cut na lang at saka hindi siya magpatong-patong ng sushi wrap. So, ito ay kanyang ifo-fold. And then, of course, after folding, kanyang pipisangan or tearing off. Pisang is tearing. Ilocano yun yung pisang. Una ay yung cling wrap and then ilagay ang nori. And then, ayan ulit, patuloy na gagawin ang rice. I-compress. After compressing, ilagay ang mahiwagang, very colorful na slice na spam. Masyadong maarte yata ang paggawa namin sa pagkain nito. Pwede naman lang rice at saka spam at saka egg and then kainin. Ang maganda lang kasi dito, pag nabalot ng ganito and then go to work. Kasi kami dito, gumagawa na ng baon. And then, sa trabaho namin, anytime we can eat. Na kahit wala sa table, kunin mo lang yung pagkain mo na nakarap. Kahit naglilinis ka ng washroom, kahit siya ay nagluluto. Nag-serve siya ng food. Anytime, may 30 minutes siya uupo, ayan. Kakainin niya yan. Okay na yan. May gulay, may prutas, whatsoever. Kung anong babaunin niya, yan na yung kanyang baon. Ganun din sa aking trabaho na kahit anong oras pwedeng kumain. Lalo na sa akin. So, ganyan ang mga ginagawa niyang kanyang baon. And of course, patuloy natin gagawin yan. Kaya, i-cut muna natin ang pagbabalot. And then, sa pag-cut na ito, ay ako'y may gagawin din sa kusina. But hindi ko na ipapakita kung ano man ang aking gagawin. Ayan, tapos na pala siya. At titikman ko na ang kanyang ginawa. Ito, kumbaga ito yung reject.
Lagyan natin dito. Yes! Iklas! Ang daming kanin. Parang dami-dami rin kung gagawin ko. Pero parang wala mag-hold sa kanya, Sasa. Oo. Oo, ano, yun lang. Tikman natin. Diyos ko, malaki naman ng bite. Nalaglag na. Sabi ko siya, wala nag-hold eh. Pabitan natin sa akin. Malalaglag na siya, oh. Nahuhulog na ang rice. Ang alat, Tess! Wala. Yung soy sauce mo. Ang sarap. Nahulog. Ay, ko sa'yo. Kaya mo yung naka-plastic ko niya.